Number 1 ang Memphis Grizzlies sa ayaw na gustong puntahan ng mga NBA players o ayaw nilang maitrade papunta doon. Ito ay nakatanggap ng 35.8% ng boto galing mismo sa mga manlalaro. Pangalawa ang Washington Wizards, pangatlo ang Sacramento Kings, pang-apat naman ang Pelicans. Brooklyn Nets ang sumunod, Utah Jazz 5%, Charlotte Hornets 4.2%, sumunod Portland Trail Blazers, Knicks 3.3%, Pistons 2.5%, Pacers 2.5%, Milwaukee Bucks 1.7% kasama ang Los Angeles Lakers. Marami ang ayaw sa Memphis Grizzlies. Ito kasi ayon mismo sa mga NBA player ay hindi nila nagugustuhan ang lifestyle. At kabilang itong syudad ng Memphis sa mayroong high rates of murder at crime activities. Kaya ayaw nila dyan. At small market din po itong Memphis Grizzlies. Nais kasi ng mga malalaro na mapunta sa isang big market team. Si LeBron James nga ay nais niya pang mag-relocate itong Grizzlies sa Nashville kumpara na ito'y manatili sa Memphis. Mainit ang pangalan sa ngayon ng Filipino-American rookie na si Dylan Harper para sa Spurs. Grabing batang ito mga idol. Siya ang pinakabatang manlalaro sa history ng NBA na nakarecord ng 24 points, 11 rebounds, 6 assists, 7 steals sa loob ng 47 minutes. Kapag ikaw ay isang rookie, hindi ka masyadong inilalagay sa isang laban, especially sa mga gantong laban pa ha. Pero iba ang tiwala ng Spurs kay Harper considering na high pick din siya sa NBA draft. Yung kanyang kakayahan, napapakinabangan na siya kaagad ng Spurs mga idol. Kahit na siya isang gwardya, 11 rebounds ang kanyang kinamada. Naungusan niya sa rebounds na Shai, Mitchell at Jalen Williams. Sa susunod na mga laban, paniguradong mas magiging importante pa itong kanyang kontribusyon para sa Spurs mga idol ha. Grabe yung tiwalang ibinibigay sa kanya ni Mitch Johnson. Sa kagustuhan ni Coach Steve Kerr na mabawasan ang kanilang mga manlalarong hindi makakalaro ng back-to-back game, isa na itong si Al Horford sa mga posibleng tanggalin ng Golden State Warriors. Sa kanilang hanay kasi na hindi po pwedeng makalaro ng back-to-back, kasama niya sina Porzingis at Anthony Melton at medyo bata pa yon kumpara sa kanya. Kaya itong si Al Horford ang odd man out para matanggal. Gayon pa man ay mayroon siyang 5.9 million na player option para sa susunod na season. Kung kanyang tatanggapin ito, siya ay babalik sa Golden State Warriors para sa isang season pa. Pero kung ito'y kanyang tatanggihan, ay magiging free agent ito. So far, ito ho'y nakadepende sa kanilang negosasyon. Kung ayaw na ng Warriors kay Al Horford, ay tatanggihan niya ang kanyang player option at magiging free agent. Pero kung sakaling siya ay pababalikin, posibleng tatanggapin niya ito. Napaka-importante para kay Coach Steve Kerr na magkaroon ng healthy lineup mga idol. Kaya sana po na mayroon talagang magbabago sa kanilang lineup.